So magandang araw po sa ating lahat, no, mga boss. At ito po yung ating munting farm na binubuo at inaayos. So ito po yung pabahay ng ating mga alagang manok. And dun sa may bandang likuran, nandun po yung pabahay ng ating mga alagang pato. So dito mga boss, kung mapapansin nyo, ayan. So nasa kalagitnaan po tayo ng bulubundukin. So napakaganda pa pong pag-umpisahan na mag-alaga dahil nga sa malayo po tayo sa mga kapitbahay. And ang isang problema lang po sa ganitong mga lugar ay syempre yung mga predators at saka yung mga wild animals. So nakakaranas po tayo dito ng namamatayan ng mga alaga dahil nga sa kinakain po ng mga predator dito. So may sawa siguro tsaka bayawak na tumitira. And yung iba naman is okay naman dito, hindi naman problema. Dahil kahit papano, kahit malayo ay nakapagpakabit na po tayo dito ng kuryente. And yung source po ng tubig dyan ay nandyan lang po sa may bandang ibaba. So may bukal po kami dyan. Medyo malakas pa naman. So mabalik po tayo sa usapan, no. Gusto ko pong ipakita sa inyo yung nadaanan ko kanina dito sa malapit lang dito sa may bandang farm. So may share ko lang pala, no, last time habang tayo po ay gumagawa dyan. Mayroon pong parang bunga ng dyan ng kahoy or halaman na bigla na lang dito bumagsak dito sa may bandang ibaba galing sa may taas. So hindi ko na makita kung nandito pa po yung mismong bunga na yon. Pero ang cause po nun kaya po siya nalaglag or bumagsak dito sa baba ay yung mga wild pigs po. So kinakain po nila. Siguro gumulong kaya hindi na nila nahabol. Pero dito sa part na to, no, may sawa rin, may sapa. So hindi po natin maiwasan na may mga sawa dito and mga bayawak. Actually yung bayawak nakita ko na, no, may nakita na ako dito. And mga ahas. So nung nung mga bago-bago pa ako dito, may ahas dito na naka-straight lang siya. Kala ko kahoy. So muntik ko nang hinawakan. Nagulat ala ako, biglang gumalaw. So napakarami pa talagang dito, no, mga wild animals. So ayun, parte naman yon ng kalikasan dahil nasa kalagitnaan nga tayo ng bulubundukin. So nandyan po yung ating mga alagang kambing. Tinatali po natin sila dyan sa ating pastulan. So pababa na naman po tayo, no. At gusto ko pong ipakita sa inyo yung aking nadaanan kanina. So bumababa na naman po ulit yung mga dito, wild pigs. Siguro dahil nga sa mag-umpisa na namang mag-summer, yung tubig po sa sapa na to ay pakonti na ng pakonti. Baka dun sa may bandang itaas ay wala na sigurong tubig doon kaya bumababa na naman sila. Actually last year nung panahon po ng pagbumunga ng mangga, so nandito po sila nangangain po sa mga nalalaglag na bunga ng mangga. So ito po yung nadaanan natin kanina, no. So yung mga gabi po na nandito, so kinukuha ko dati to na niluluto para sa ating mga alagang native na baboy. So ngayon ang tumitira sa kanila ay yung mga wild pigs. So dito po dumaan yung iba siguro kagabi. Ayan, kinain po nila. So ang kinain lang nila ay yung mga laman or yung ginagamit panigang. So ito po hindi po nauulam na gabi to, no. Bali inano lang natin yan, pampakain po sa ating mga alagang native na baboy kaya hindi natin pinapatay. So ayan guys, mga boss, ito po yung mga pinagsubsuban. Ayan, bali kinain po talaga nila lahat ng mga laman ng gabi. So ayan, makikita nyo, puro pinagkainan. Yan, dito sila dumaan, no. Yan, sa gilid po ng sapa. And dyan sa baba, may mga kubo na dyan sa mga kamag-anak ni Mrs. And ayun, yung diretsyo na to is sa amin. Wala na naman po sigurong mainom na tubig yung mga dyan, na wild pigs. So yun po yung magandang magandang painan. So meron sana tayong kulungan dyan ng baboy at gagawa po tayo ng parang gagawin nating pangate.
Actually, last year, no, dito ko sila nakikita sa may puno ng mangga na yan, sa ilalim. Dahil nga yung bunga ng mangga dito ay hindi naman masyadong pinapansin. Nalalaglag lang dyan yung mga bunga, kaya yun siguro ang kinakain ng mga baboy na yon. So ayun lang po, no, yung may share natin ngayong araw. So napakalapit na sa mga kubo dito, kaya lang wala namang mga nakatirang tao kasi dito, no. Kahit ako mismo ay umuwi. Kaya talagang lumalapit pa rin paggabi yung mga dito, wild pigs. So dito kailangan na nating maglagay ng pain. So may gabi pa doon na nahila sa ilalim. So ayun lang guys, no. Na-share ko lang po sa inyo yung sitwasyon ngayon dito, or yung lagi kong nararanasan, dahil lagi lang naman akong mag-isa na dito pumupunta. So minsan parang naano rin ako nung una, pero nasanay na rin ako. And nagiging excited na ang bawat araw. So nung una kinakabahan pa ako, no. Pero sa ngayon wala na.